natin si Brother Ricky Cuauhtémoc. Makagulagan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming ganda. Sino po ang participants? Taas po ang kamay. Okay. Yung iba, mga maganda at... hindi. Inaayos lang nila yun. Ayan. So, umabot na po tayo sa talk number 8. Ito po yung katapusan ng ating Christian Life Program. Sino po ang perfect attendance? Taas po kamay. Wow! Palakpakan po natin sila. Yung iba, ilang absent? Isa lang. Dalawa. Okay, pwede na rin yun. No, ang talk po natin sa gabing ito, kagaya po nung nasabi, ay ang panghuli. No? Pero hindi po ito ang katapusan, kundi ito po ang simula ng buhay natin sa CFC. The Lord has laid the foundation for our transformation throughout the Christian Life Program. At ang anchor verse po natin, kung saan po tayo hinahango ang ating puntok ay ito. Galing po sa Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Amen? Sa atin pong natutunan sa CLP ito, ay maihalintulad po ito sa kwento ng isang bulag na mama na hango sa Gospel ng John 9:1-38. At meron po tayong maliit na maikling video na nais ko pong i-share sa inyo. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nakasalat na pinanganak na bulag ang lalaki ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, pinanganak siyang bulag hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang. Kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Korean yan ang una. Tingnan natin ang mga pinapagawa ng nagsuso sa akin habang umaga. Malapit na ang gabi at wala na makakagawa ng sakit niya. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putis. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at mag-ilam sa karoon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay silugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag. Nagpapalik siya dahil nakakakita. Nasa limat ng kapitbahay niya at makakakita sa kanya hindi siya yung mga gusto. Hindi alam ang tulugin niya. Sumunod niya. Yan nga. Sabi ng iba, hindi ang alam. Kaya ang salita ng aking pinag. Ako naman yun.
nakakita. Alam nila, sumagot siya. Ang laging tinatawag na Jesus ay gumawa ng buti at pinahigin sa akin. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ako sa sigawan ng Pilanos. Pumunta nga ako ng Pilanos. Ang nakakilala ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam. Sagot niya. Bigla ng mga tao sa mga pariseo ang nakikita. Dahil araw na pamahinan ng mga si Jesus ng puti at ng pinagaling niya ang lahat. Tinanong din siya ng mga pariseo kung paano siya nakakita. Kaya sinabi niya sa kanila, hindi kila niyo magputi ang aking mga mata. Ako'y pinagkilamo sa mga nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang pariseo, hindi maaaring ko sa Diyos ang tao mo, sapagkat hindi ka pinapangingin ang araw ng pamamahinan. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganitong mga himalawi sa mga kasalanan? At hindi sila magkaisa, kaya tinanong ng buhay ng ating bulag. At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata. Isa sa propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang tatamulat, kaya pinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak ka ba talaga ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya'y pinanganak na bulag. Kung hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon. O kung sino ang pagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin ninyo. May sapat na bulang siya at makapagsasalita na para sa kanyang sarili. Gayon ang sabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa pagdiyo. Ano na lang pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalan sa sinagoga at sino ang babae na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang. Siya'y nasa tamang bulang na siya ang tanongin ninyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng ito. Alam namin ang tao yung may masalanan. Sumunod siya. Hindi ko po alam kung siya yung tao ito. Isang bagay ko ang anak ko. Ako'y dating bulag. Subalit ngayon nakakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumunod siya. Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw yung maligyan ng pagkakalagan. Bakit gusto mo maligyan ulit? Nais ba niyo yung maging alagad din natin? At siya'y kanilang namulukan. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin ang salita ang Diyos kay Moises, ngunit ang tao yun. Hindi namin alam kung saan siya nagkakit. Sumagot ang lalaki. Yun nga ang pagtataka. Hindi nyo alam kung saan siya naggaling, dahil paman, pinagaling niya ang mga mata. Alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga yung sumasama sa kanya sa mga kalooban. Ngunit paman ay walang nakapagpapagaling ng mata ng tao na pinanganak ng bulag. Wala pong magagawa ang tao yun kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak kang makasalanan at may nais ng mga ikuwan. Siya ay kailangan ng bulag. Nabalikan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay iniwala ng mga pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito ay kanyang ginanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki. Sino po ba siya niyo? Sabihin sa akin ang mga kailangan sa kanya. Siya ay nandito na. Siya ang kausap ko niya. Wika ni Jesus. Sumasampalataya ko ang Panginoon. Sabi ng lalaki at sinampal niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ko sa mga ito ng pagmamahal at nagsadali ay makakita ang magulang at magulang naman ang nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseo na arawan at siya ay kanilang pinulong. Hindi ko bang sabihin mo ang bulag kami? Sumagot si Jesus. Kung kayo may bulag, wala sana kayo kasalanan. Ngunit dahil sa sabi mo nakakakita, ang kasalanan nila na natili sa iyo. Maliwanag po ba yung pagka, noon yung original po niyan Korean, na-dub tuloy ng Tagalog. Ang ano po ang nakukuha natin dito sa istoryang ito? Noong una po, si Jesus ay binuksan ang mata
ng bulag. The man did not heal in an instant. Hindi po agad-agad siyang nakakita. Pero dumaan po sa isang proseso. Sa Ebanghelyo, si Jesus ay gumawa ng putik muna at linagay po sa mata ng bulag. Inutusan pa niya yung mama na pumunta sa Siloam upang maghugas. No? Hugasan ng kanyang mata at pagkatapos po niyang ginawa yun, siya po ay nakakita. Sa unang pagkakataon, nung tayo po ay sumali sa CLP, mga kapatid, lahat po tayo may version ng ating pagkabulag. Tama po ba? May version po tayo ng pagkabulag. At pagdaan po natin, unti-unti, sa mga talk kada Sabado, ay unti-unti pong namulat ang ating mga mata. Tama po ba? Yung pangalawa po ay nung tinawag, no? Nung tinanong ng tao yung bulag, kung sino ang nagpagaling sa kanya, ang sabi po niya, yung taong ang pangalan ay si Jesus. Hindi nila kilala, hindi niya kilala, yung taong pangalan niya ay Jesus. Dahil bulag yung mama, simula nung siya ay napanganak, hindi po niya kilala si Jesus, hindi po niya nakita. Kagaya po ng bulag na mama, mga kapatid, tayong lahat din po ay dumaan sa isang panahon na hindi natin kilala si Jesus. Amen? Maaaring kilala natin sa pangalan si Jesus, pero dahil sa CLP ito, ay lalong lumalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. So nung pangatlo naman ay when the blind man was asked for the second time, who cured him? Ang sagot po niya, mula sa a man called Jesus. Ang tawag na ngayon ng bulag sa kanya ay yung propeta. Unti-unti niya nang nakilala yung ating Panginoon. So, yung level niya, umakyat na. Naging ang tawag na doon kay Jesus ay isang propeta. Ganon din tayo, mga kapatid. Nung tumagal yung CLP, yung relasyon natin sa ating Panginoon, naging mas personal. No? Ngayon, kaya na nating makilala si Jesus ng lubusan sa ating buhay. I hope na naalala niyo pa yung mga talk tungkol na sa who is Jesus Christ and God's love. No? So, nung banda huli na, nung nag-transform na yung mama, no? The transformation has come to its fullest towards the end of the story. The blind man becomes a believer. Naging believer na siya at yung kanyang sinabi sa banda huli, ako po ay sumasampalataya. Lord, I believe. So ang pagtagpo nila ni Jesus ay nagbukas ng kanyang mga mata. Hindi lang po physical, na bumuka ang kanyang mga mata. Pero minulat po siya kung sino si Jesus. Hanggang sa siya po ay naniniwala na kay Jesus. At tayo rin po, sa pagtatapos ng ating Christian Life Program, ang tanong po natin dapat sa ating sarili ay, natanggap na ba natin yung transformation na yun? Tayo po ba ay naniniwala na sa ating Panginoon? So, umpisa, siguro, kilala lang natin ang ating Panginoon as the man called Jesus. Siya si Jesus. Pero ngayon, ay dapat pong ready na tayong tawagin siyang Panginoon.
Amen? So, yan. Are you now ready to proclaim Jesus as my Lord? Are you ready? Yes po or no? Yes. Ang transformation po or ang pagbabago ay isang patuloy na proseso. Kasi kung ginusto ni Jesus, isang pitik lang, nakakita na yung bulag. Di po ba? Kayang-kaya niya gawin yun eh. No? Isang gaganon lang yun. No? Ikaw ay makakita. Di ba? Ganon. So, bigla na lang, pwede. Pero pinili niya mga kapatid, na dumaan sa proseso. Yung mama, no? Sa pamamagitan ng pagdura niya sa lupa, linagyan ng putik, tapos pinapunta doon sa ilog para maghilamos, bago siya nakakita. Bakit sa tingin niyo dumaan na siya sa isang proseso ganun? Kasi po, para sa atin, no, nandito ngayon, yung transformation na yun, ay parang ganun din. Kung gusto ng Panginoon na diretsong makilala mo na siya, hindi ka na pina-attend dito sa CLP ng 8 Sabado. Kung hindi, pinili niya na magkaroon tayo ng 8, dati 13 Sabado po ito. No, ngayon, 8 linggo, 8 Sabado, na unti-unti po tayong binago. No? So, para tayo po ay dumaan sa isang proseso. At sa ating pong kagustuhan na magbago, mag-transform sa gusto ng Panginoon sa buhay natin, kailangan po natin hangaring mag-grow tayo sa holiness. Let us all grow in holiness. God called us to live a life of holiness. Dahil in 1 Peter, sabi po niya, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ipinagawa o ginagawa. Sapagkat nakasulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Dahil siya po ay banal, dapat tayo rin na kanyang anak ay banal. Hindi po aksidente, mga kapatid, na kayo ay nakasali sa CLP, sa Christian Life Program nito. Hindi po dahil sa kinulit kayo ng inyong kapitbahay o sinulatan ng mahabang o chinang kayo. Hindi. Ito po, tinawag kayo ng Diyos. Kaya hinihikayat niya tayo magpakabanal. Naniniwala kayo doon? God called you to a life of holiness. In Matthew 16, verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. Sino po ang may mabigat na krus na bitbit? Huwag kayo tumingin sa asawa niyo. Hindi po yun ang krus niyo. Ha? Kailangan po tayong maging kagaya ni Jesus na hinakap at tinanggap ang krus na ibinigay sa Kanya. Ano po yung ibinigay sa Kanyang krus? Yung po para siya mamatay. Anak siya ng Diyos, pero pinaglupitan siya ng tao.
Binitbit niya yung krus hanggang doon sa dulo. Pinako pa siya sa krus. Pinagduduraan siya, no, hanggang siya ay namatay. Karapat-dapat ba yun sa anak ng Diyos? King of Kings and Lord of Lords? Ginawa po niya yun dahil yun po ang krus na ibinigay sa Kanya at yun po ay para sa ating lahat. Kailangan po natin alamin at tanggapin ang ating mga krus, mga kapatid. Minsan, yung akala mong malaking krus ay napakaliit lang pala kung ikukumpara mo sa krus na bit-bit ng ibang nating mga kapatid. Kaya tayo ay magpasalamat, nakaupo tayo, humihinga, at kayang-kaya natin nakikinig kayo ngayon sa isang Christian Life program. And we have to carry our cross. Sa ating unti-unting pagbabago, inaasahan na magkakaroon tayo ng greater commitment to serve God. Ng paglingkuran ang ating kapitbahay, paglingkuran ang pamayanan natin, paglingkuran ang simbahan, at ang ating bayan. Para maging buo ang ating transformation. Gusto po ng Panginoon, mga kapatid, na ito po ang mission ng Couples for Christ. To raise up families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Isipin niyo yun, gusto po niya yung ating pong pamilya, ang ating pong pamilya ay maging bahagi sa pagbabago ng mundong ating tinitirhan. Isa pong malaking karangalan, mga kapatid, kung nasaan tayo ngayon. Yung magkaroon tayo ng isang personal na relasyon kasama si Jesus at mayroong suporta galing sa isang masiklang community kagaya ng Couples for Christ. Ito po ay nangyari hindi po sa ating kagalingan, kung hindi dahil sa awa at biyaya ng ating Panginoon. Amen? Let no one boast na yung ating pong nangyayari sa ating buhay ay dahil sa sarili nating gawa. Bagkus ito po ay awa at biyaya ng Diyos. So dapat po tayong tumugon ng may pasasalamat at pagpunggaba. Sa Couples for Christ, mga kapatid, ito, we will continue to grow in personal holiness through sa pamamagitan po ng ating regular prayer time and scripture reading, reflection and study, through our faithfulness to the covenant of Couples for Christ, at sa mga formation talks na ibinibigay ng CFC para tayo po ay lalong lumago sa ating pananampalataya. We will develop a greater commitment to evangelization. Ito po ang mission ng Couples for Christ na maging evangelizer at makapagpahayag tayo at ma-share natin sa mas maraming tao ang salita ng Diyos. Ang bawat CFC member ay isang tinatawag na evangelist o tagabahagi ng salita ng Diyos. Kailangan tuloy nating magsikap na dalhin ng ibang mga tao na mas malapit sa Kanya. Amen? Kaya palakpakan po natin ang ating sarili dahil sa gabing ito ay meron tayong 6 na pamilya na nailapit natin sa Panginoon. Amen? Palakpak ulit, isa pa.
Good job. Sabi niya yung Panginoon. The Lord has chosen you. Hindi lang po kayong graduate ng CLT, gagraduate ng CLT ngayong gabi. Kung hindi, ang mga miyembro na ng CLT, pinili po tayo ng Panginoon. Subuksan po natin ang ating mga mata at tingnan natin kung ano po ang plano ng Panginoon para sa atin. Tayo po yung bulag na mama, chosen and transformed by Jesus. Chosen po yun, transformed po yun by Jesus. Pinili po tayo. His plan is to bring you to His heavenly kingdom. Hindi po sa MOA ang gusto namin kayong dalhin. No? Hindi sa luneta, kung hindi sa langit, kung saan po na iniintay tayo ng ating Panginoon. Kaya niya po tayong baguhin sana ng isang iglap, pero pinili niya po tayong tawagin at baguhin sa pamamagitan po ng CLT na ito. So, at this point, gusto ko pong tawagin ang aking pinakamamahal na asawa na si Boots at siya po ay mag-share sa gabing ito. Yan na, para... May problema ako kasi pag may eyeglasses ako, nakikita ko kayong lahat. Pero hindi ako makapagbasa. Pag tinanggal ko naman yung eyeglasses ko, nakakabasa ako, pero blurred na po kayo. So, pasensyahan nyo na kung gaganon-ganon na lang ako kasi kailangan ko tanggalin eyeglasses ko. Kasi kailangan kong basahin. Explain ko din bakit bakit nakasulat yung sharing ko. Good evening, brothers and sisters. As Ricky said, ang top 8, transformation in Christ, is not the end, but just the beginning. Ito ay simula pa lamang ng ating journey with the Lord. Also, katulad ng kwento in the Gospel about the blind man, kailangan nating mag-grow sa kabanalan, holiness, at pagkadisipulo, discipleship, upang may pagpatuloy ang ating pagbabago at pagkaroon ng higit na commitment sa paglilingkod sa ating Diyos. This is what we are all aspiring for in CFC. Also, like Ricky said, ang pagbabago ay isang tuloy-tuloy na proseso. Hindi ito madali. Hindi ito nangyayari overnight. Kailangan natin ang gift of the Holy Spirit at ang suporta ng ating mga kapatid upang ito ay makamit sa ating buhay. Well, let me introduce myself and share a bit of our story. Ako po si Boots. Gaya ng sabi ni Ricky, Bisaya. I always say, Bisaya po ako, so that you will understand na hindi masyadong maganda ang Tagalog ko. Kunyari, hindi masyadong maganda, pero hindi talaga maganda. Pero yun ang target ko, na maging maganda yung Tagalog ko. And minsan, baka lumabas ang aking matigas na Bisayan accent. Sino po dito ang Bisaya? Madami. Pwedeng mag-Bisaya. Pero kahit hirap akong mag-shift from English to Bisaya to Tagalog, third language ko po yung Tagalog, kaya medyo hirap ako. I volunteer. Dahil gusto ko pong maibahagi sa inyo how the Lord has touched Ricky's and my life through the CFC. Kaya pagpasensyahan nyo na, sinulat ko at binabasa at taglish ang aking sharing. Kami po ni Ricky ay produkto ng CFC's Evangelization and Transformation. Sumali po kami dahil we had a lot of problems with each other and we didn't want to stay married.
Gusto na naming maghiwalay after 5 years of marriage. Baka wala sa inyo ang may kaparehong kalagayan sa amin nung sumali kami sa CFC. We were introduced to CFC by my mom, who was a member of the Handmaids of the Lord ng CFC sa Butuan in Mindanao. Group ng mga matured women and widows. She called a brother in Butuan, who called some brothers and titos in Manila, and they all looked for us to invite us to the CLP. When we joined the CLP, hindi kami nag-uusap dahil hindi kami bati. But we were perfect attendance, siguro dahil meron kaming yearning to find a solution to our problems. Dahil ginawa na namin ang lahat that we were mentally capable of, but nothing worked for us. Ang sabi ni Ricky, let's attend the CLP as a last recourse. But if this won't work for us, papayagan na kitang umuwi sa inyo. Kasi gusto ko na pong umuwi. Totally different po kami ni Ricky. Different upbringing, kaya different personalities. Different dreams and ambitions, different ideas on how to bring up our children, at marami pang ibang differences na mas worse pa. I cannot enumerate all. And we realized this 5 years into our marriage, despite the fact na 8 years kaming mag-boyfriend-girlfriend, and for me, parang perfect ang aming courtship until we got married. Sabi ko kay Ricky, merong hindi nagpakatotoo sa 8 years. Katoliko po ako. I studied in a Catholic school. I learned the Bible from cover to cover in high school. I finished college. Honor student po ako. Mention ko lang po, not because gusto kong ipagyabang, but kailangan ko lang ma-emphasize. Magna cum laude po ako, CPA. But when it came to my marriage, hindi ko po alam isolve ang mga differences at problema namin ni Ricky. It's because wala po sa school nor at home ang mga lessons on how to be a good wife and husband. Mas lalong wala sa pagiging intelligent ko, no, ang how it is best to live one's life for the Lord. Nahirapan po ako nung nag-asawa na ako. Hindi siya kagaya ng exam. Mag-aral ka lang, papasa ka na. There was a point in our troubles that Ricky said, kung matalino ka, ba't ka nagkamali? Ba't hindi ka marunong mag-adjust? Sabi ng mom ko, you need a community where some brothers and sisters will be the ones sharing with you how to aspire to be a better wife and husband. Dahil for sure, hindi kayo makikinig sa isa't isa. At tunay na nakita namin ang suporta para sa buhay pampamilya, spiritual na buhay, at paglilingkod sa kapwa sa ating CFC community. Mamaya, ay bibigyan kayo ng covenant card kung saan ipapakita sa inyo ang pangunahing gabay, the guide, upang mas makilala ang Panginoon, also through the household. Makikilala nyo rin better si Lord sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at pagbabasa tungkol sa kanyang mga teachings. And you will also get spiritual support from our brothers and sisters in the community sa pamamagitan ng kanilang prayers para sa atin at kanilang pagbabahagi ng kanilang mga kwento at karanasan sa buhay sa household meetings ninyo. Aspire to fulfill what is in our covenant card. Nandun kasi ang basic guide. Habang tumatagal kayo sa community, there are even talks about how to be a good Christian wife and a good Christian husband na sigurado ako magustuhan ninyo at marami kayong matutunan.
Also, magkakaroon ng mga teachings tungkol sa kung paano pangalagaan ang ating mga anak. May mga one-on-one sa kanila at marami pang iba. At ang panghuli, may pagkakataon na magbigay muli sa Diyos sa pamamagitan ng pag-serve sa Kanya, tulad ng nakikita ninyo sa CLP na to. Napakarami ng service team na tumutulong mag-evangelize para kay Lord. Yung iba, tutulong sa pag-arrange ng chairs. Yung iba, kumukuha ng attendance ng participants. Yung iba, kumakanta. Yung iba, technical. Yung iba, nagli-lead ng prayer. Marami pa po ibang ways to serve sa ating community. Or tulad ng ginagawa namin ni Ricky, sharing our time for teachings and talks. Kami ni Ricky nagsimula noong 1998, isang almost broken family na may 2 anak. That was 25 years ago. Now, professionals na po ang aming mga anak, and we are still together and are serving in our little way for the Lord. 25 years bago maging until now together. Naging household head kami, unit head, cluster head, chapter head, cluster head, and evangelization and mission head, taking care of cluster head sa ating sector, at naging meaningful ang buhay namin. Now we are part of the Pastoral Formation Office. All of this dahil gusto namin ma-share to many other couples that what we experienced in CFC and what the Lord did for us through CFC. Nasolve ba ang lahat ng aming problema sa pamamagitan ng pagsali sa CFC? Not really. Pero mas naging malapit kami sa Panginoon at tinanggap namin ang isa't isa sa anumang pagkakaiba namin. Nagbago ba ang lahat ng mga traits that we don't like about each other? Not also. It doesn't mean na hindi kailangan magbago at okay lang ang mga mali na ginagawa natin. No, definitely not. Pero ginusto naming magbago dahil natutunan namin kung bakit kailangan namin gawin. Natutunan namin sa ating mga teachings kung paano tanggapin ang pagkakaiba ng bawat isa sa amin at ang mga bagay na kailangan naming baguhin dahil nagmamalasakit kami sa isa't isa. Marriage needs sacrifice and forgiveness and the Lord's grace and guidance. Natutunan din namin kung paano magbigay ng oras kasama ang Panginoon sa panalangin at magkaroon ng oras na magbasa ng Bible para mas makilala si Lord. And our faith in the Lord grew by leaps and bounds. Yun ang nagbago. Also, exciting ang community life sa CFC dahil meron ding formation even for the children. Merong Kids for Christ, Youth for Christ, Singles for Christ. So even ang mga anak natin are guided and experience the love among their peers sa kanilang mga groups. Dito sa chapter natin, ang anak nila Brother Joel at Sister Menchi nagsiserve na din po sa community. More importantly, you will have a household head, leaders. 2 po sila, kasi mag-asawa sila. They are the discerned pastors who will be with you to share their lives with you as your kuyas and ates. So to conclude, let us recall what is our purpose in this world. It is to know God, have that special relationship with Him, to love God through our families and brothers and sisters in community, and to serve God by offering ourselves eventually for others. And this will be our hope that you will find in our CFC community, just like Ricky and me. Be excited
ang mga bagong mag-graduate pala ngayon. Be excited. Masaya po ang maging isang miyembro ng CFC. May God be praised. Mas magaling pa siya mag-Tagalog sa akin, ano? Binasa ko lang. So, brothers and sisters, rejoice and be glad. Purihin natin yung ating Panginoon dahil inumpisahan niya ang proseso ng pagbabago sa ating buhay. And sana sa mas mahabang panahon ay makikita po namin kayo bilang masayang miyembro ng Couples for Christ. Amen? May God be praised. Maraming salamat. Meron po tayong konting break. Konti lang. Tapos tayo po ay mag-proceed sa dedication ceremony ninyo bilang parang graduation ninyo. Amen? So, huwag kayong lalayo. Baka mawala kayo.
ito po yung certificate of appreciation for being the resource speaker for the Christian Life Program, book number 8, Transformation in Christ. Given this October 28, 2020, Mother of Perpetual Health, Chapel, Las Piñas, City.